Sino po may kilalang naniniwala sa hula, fortune telling? Yung mga naniniwala po sa mga mala, swerte. Tayo po mga Pilipino, sagana tayo dyan. Marami tayong pamahiin. Minsan meron tayong mga numero tulad ng 13, malas daw yan. Kulay na malas para sa atin. Yung Agosto, pati yung mga buwan. Kasi August daw, August. Minsan, horoscope. Kwento ko po sa inyo ngayon itong kaibigan ko. Itago natin sa pangalang Angela. Mahilig kasi si Angela sa horoscope. Ito pa yung panahon po dati namin na meron pang dyaryo, no? Yung mga bata po hindi alam yung dyaryo, newspaper. Search nyo na lang. Pero inabutan ko po yan. Ngayon si Angela, magsisimula pa lang ang araw, alam na niya yung kapalaran niya. Araw-araw niya yan chinecheck yung horoscope sa dyaryo para makapag-prepare siya ng kakaharapin niya sa araw niya na yon. So kung hindi maganda yung fortune niya, magkakape pa lang siya, nagluluksa na siya para pag nandyan na, hindi na siya masyadong masasaktan. Pero si Angela po, pinaka-excited yan kapag tungkol sa love life. Kasi nga naman, napag-isip-isip ko rin, walang nanliligaw kay Angela po noon. Kaya siya parating nakaentabay sa horoscope kasi para meron siyang pag-asa na kahit sa dyaryo man lang, baka merong mangyaring maganda. Di po ba ganyan tayo mga tao? Para saan pa kasi yung buhay kung wala namang pag-asa? Ngayon, ito po si Angela. Nagka-boyfriend at may sarili ng pamilya. Kaedad ko po yan halos eh. May pamilya na rin ako. Ngayon, hindi na siya nag-horoscope. Bakit nga naman? Kasi nandiyan na si Mr. Right. Wala na po siyang hinihintay. Ang inaasam niyang pangarap noon na hinahanap niya sa horoscope lang sa dyaryo ay nagkatotoo na. Ito pong kwento ni Angela, hindi malayo sa Ebanghelyo ngayon mula sa Lucas 11:29 hanggang 32. Hinahanapan ng mga tao dito si Jesus ng mga tanda o senyales. Ano po ba yung tanda o senyales? Sa Ingles ay signs. Mararamdaman nyo po yung pagkabigo ng Panginoon. Kaya mababasa nyo, medyo na sermonan niya yung mga tao. Kasi nga naman, nandun na siya. Ano pang hinahanap nila? Di lang nila alam, nasa harap na nila mismo ang Diyos. Buti pa po si Angela, nung nagkaasawa po siya at nagka-boyfriend, hindi na nag-horoscope. Eto sila, kausap na nila ang Panginoong Jesus. Humingi pa sila ng ibang sign. Nandiyan ka na, pero bigyan mo nga ako ng iba pang sign kasi hindi ko ramdam, hindi pa ako naniniwala. Kung baga sa gutom, hinainan ka na ng lechon, magre-reklamo pa po tayo, di ba? Kaya sabi ni Jesus doon sa dulo ng Ebanghelyo nito, masdan nyo, higit pa kay Jonas ang narito. At siya mismo yun, di po ba? Ngayon, ano po yung aral ng mabuting balitang ito? Sa buhay po natin, ako, ramdam ko to mga kapatid, dami nating pangarap. Sariling bahay at lupa man yan, bagong kotse, salary increase o kaya love life, parang si Angela. Lumalapit tayo sa Panginoon para subukan kung nandyan ka nga talaga at totoo ka talagang Diyos. Bigyan mo nga ako ng kotse, ng sexing asawa, yung maganda po, mas maganda sa akin. Kapag ako'y maging valedictorian, maniniwala na ako na totoo ka nga talagang Diyos. Yan po yung tinutukoy ng Panginoon na masama. Doon sa Ebanghelyo, sabi niya masama. Masama kasi yung pananampalataya natin sa Diyos, nakasalalay pa sa mga sarili nating sukat. Kung ano yung tingin natin dapat sa Panginoon. Samantalang, ano pang hinahanap natin at hinihingin natin, dapat makilala lang at magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos lang, dapat yun ay sapat na. Yung sa isip natin, wala man yung lahat na yan, si Jesus ay kilala natin, at langit lang ang pinanghahawakan natin, sapat na. Kaya tayo namumuhay ng matuwid, ayon sa hangarin ng Diyos, para sa atin yun ay sapat na. Malay mo dahil sa ating pagmamahal, labis na pagkakontento sa Panginoon, baka naman mabigla pa tayo dahil higit pa sa inaasahan natin yung makakamit natin. Yan po ay challenge naman. Kaya kailangan tayo po mga kapatid kumapit dahil ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Mesiyas, narito na po. At wala na tayong kailangang ibang hanapin pa na senyales dahil ang pagmamahal ng Diyos ay sapat na. At kung ano man yung matanggap natin sa labas ng labis ng pagmamahal ng Diyos, iyon po ay bonus na at iyon po ay pasasalamat na natin sa Kanya.
Wala na tayong ibang kailangan tanda at senyales na kinakailangan. Jesus lang ay sapat na. Maraming salamat mga kapatid. Ako si Paul Gerard Saret. At salamat po ulit sa pagsama sa Landas ng Pag-asa.